Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang pinagpalang Sabado sa ating lahat, kaagapay, pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome muli sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Kaagapay, makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa ating Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, kaagapay, tayo muna ay dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri sa inyo. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Minsan pa, maraming salamat po sa araw na ito na kaming muli ay makalalapit sa inyo, makakadulog sa inyo, Panginoon. Naway makita mo at masumpungan mo ang aming mga puso na nagpapakumbaba at nagtitiwala lamang sa inyo. Panginoon, dinudulog namin sa inyo ang aming buhay, ang buhay ng aming mga kaagapay, anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa, Panginoon, patuloy na ikaw ang siya naming maging gabay sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po dahil sa kabila ng napakadaming mga challenges, mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, nananatili po kayong tapat at hindi nagbabago. Kahit pa sa pabago-bago naming pag-uugali, kahit pa hindi kami nagiging tapat sa inyo, Lord, di kayo nagbabago at hindi kayo nagkukulang. Sapat ng dahilan para patuloy ka naming paglingkuran, itaas at parangalan sa aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng oras ng aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin dyan po sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman na kayo po ay tinugunan ng Panginoon sa inyong mga panalangin kahilingan, balitaan niyo po kami at sama-sama nating pasalamatan at purihin ang ating Panginoon. At sa ating pananalangin po maya-maya, kung hindi man namin mabasa lahat ng yung mga ipinadalang prayer request, kami po ay patuloy na mananalangin sa aming mga personal prayer time and devotion upang maidulog pa rin at mailapit pa rin sa Panginoon ang inyong mga ipinadalang mga listahan ng panalangin. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, magsama-sama po tayo para siya po ay pakinggan naman ang kanyang mga banal na salita. Ayon sa Roma, Kabanatang 12, talatang 2,
Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagbabago ng isip. Narito ang 3 susi sa tagumpay sa ating isip. Unang susi, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating isip. Kaagapay, ang ugat ng problema ay dahil nasa ilalim ng pagkaalipin ang isip ng tao. Sabi ng Panginoong Jesucristo, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan. Saan tayo palalayain ng salita ng Diyos? Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa maling tradisyon. Marami tayong minanang mga aral, pag-uugali mula sa ibang tao. Paano natin malalaman kung tama nga ang ganyang mga aral at pag-uugali? Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang magpapakita sa atin ng katotohanan. Halimbawa, noong narito pa sa ibabaw ng lupa ang Panginoong Hesus, pinatunayan niya sa mga lider ng relihiyon na ang kanilang mga tradisyon ay sumasalungat sa salita ng Diyos. Dapat nating suriin ang bawat tradisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa karunungang makatao lamang. Ang makataong karunungan ay natututunan natin sa pamamagitan ng 5 pisikal na pandama na ginagabayan ng makataong pag-iisip. Ang 5 pisikal na pandama ay ang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at paghipo. Ang mga pandama at isip ng tao ay nakapagsasabi lamang sa atin tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang salita ng Diyos kaagapay ay nagpapahayag ng katotohanang hindi abot ng makataong pandama at makataong isip. Mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa langit, tungkol sa espiritual na mga bagay. Dapat nating suriin ang lahat ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Palalayain tayo ng salita ng Diyos mula sa mga kasinungalingan ni Satanas. Alam niyo po, si Satanas ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Si Kristo lamang ang katotohanan. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos kaagapay, tayo ay mapapalaya mula sa mga kabulaanan ni Satanas at malalaman natin ang katotohanan na nakay Kristo. Lahat ng ating paniniwala ay dapat nakabatay lamang sa salita ng Diyos. Ikalawang susi, liliwanagin ng Espiritu Santo o liliwanagan ng Espiritu Santo ng Diyos ang ating isip. Ang pangalawang problema ng isip ng tao kaagapay ay dahil sa walang kakayahang ito upang makaalam sa mga bagay ukol sa Diyos. Sa katunayan, dahil sa impluwensya ng kasalanan, ang isip ng tao ay laging kontra sa Diyos. Pag-aralan natin ang sumusunod na mga talata. Ang sabi sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan lamang ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Tingnan natin ito, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay pawang kahangalan lamang sa turing ng taong hindi ayon sa Espiritu at hindi kayang maunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay tungkol sa espiritual o Espiritu ng Diyos. Roma, kabanatang 8, sa mga talatang 6 at 7, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapatid,
Kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang isip ng tao ay kontrolado ng laman. Sa ibang salita, ito'y lubos na inalipin ng laman o ng makasalanang pagkatao na anupat ito'y laging nagsusumikap na pagbigyan ang makasalanang pita ng laman. Dahil dito, ang isip na makalaman ay hindi kailanman magbibigay galang sa Diyos at kailan may ayaw magsilbi sa Diyos. Ang kaisipan ng laman ay laging rebelde laban sa Diyos. Upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa espiritu ng sanlibutan at laban sa isip ng laman, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang espiritu. Sabi ng Biblia sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kinasihan ng espiritu ng Diyos ang pagsulat ng Biblia. Ang espiritu ng Diyos ay siya rin mismo ang nagbibigay sa atin ng liwanag at pangunawa habang tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos. At siya rin ang nagpapahayag sa atin ng mga bagay na ibig ng Diyos na malaman natin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaagapay, dapat lagi tayong magdepende sa Espiritu Santo para sa kaalaman, pangunawa, at karunungan. At ang ikatlong susi, ang isip ni Kristo ay nagbubunga ng buhay na mapagpakumbaba at masunurin. Dahil sa impluwensya ng kasalanan, ang makataong isip ay nagbibigay ng mapanganib na karunungang nagbubunga ng makasalanang pamumuhay. Pakinggan ang babala ng Biblia. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Unang Korinto, kabanatang 8, talatang 1. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Gaya ng sabi ng iba, ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Kaagapay, manatili tayo na nagtitiwala sa Espiritu Santo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating isip, at ang ating puso. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa
at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng probisyon ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo po mga kamay, Panginoon, we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. At sa oras na ito, kaagapay, tayo naman ay dumako na sa pananalangin at idudulog natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami ay lumalapit sa inyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba at idinudulog, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Panginoon, alam namin na pakikinggan nyo kami at tutugunin nyo kami ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Nenita Manalo. Ang kanyang panalangin kahilingan ay para kay Paul Bacani, Panginoon, at para kay Noel Mariano sa kanilang kagalingan. Lord, kayo po magbigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Inilalapit din namin sa panalangin ng aming kapatid na si Carmelyn Garcia. Lord, ang kanyang panalangin ay para kay Edgar Garcia, Joshua Garcia at Jared Garcia, Panginoon. Ang buong sambahayan ni Sister Carmelyn Garcia. Pagpalain niyo po sila, patuloy na gabayan, Panginoon, at ingatan.
Amin din pong itinataas sa panalangin ang aming kapatid na si Tess Orian, Panginoon. Ang kanyang panalangin, O Diyos, ay patuloy niyo silang gabayan, Panginoon, ang kanyang mga anak at pagalingin sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Lalo na po si Rowena Pagtalunan at si Annabel, Panginoon, na maraming nangyayari, Panginoon, na alam namin na ito'y mga challenges, Lord, na nagdadaan sa kanilang buhay, na mapagtatagumpayan po nila dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain nyo rin ang kanyang bunsong anak na si Teresa at ang kaisa-isang anak na lalaki na si JR. Panginoon, ingatan nyo po ang buong sambahayan ni Sister Tess Orian. Lord, patuloy din naming pinagpipray si Elizabeth Alyaon o Alyon, Panginoon. Dinadalangin niya ang kanyang mga kapatid na si John and Edwin, Panginoon, na sila po ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang karamdaman at bigyan niyo sila ng magandang kalusugan, proteksyon para sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa. At Lord, naway ang kanyang kahilingan ay manumbalik ang pananampalataya at pagkauhaw sa salita ng Diyos ng kanyang buong pamilya, Panginoon. At magbuklod sila sa isang pagmamahal at ikaw ang sentro, Panginoon, ng kanilang pamilya. Nilalapit din namin, Panginoon, si Alice Sales, Lord. Ang aming panalangin, kahilingan sa kanya ay pagalingin niyo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, ubot sipon, at ganun din ang kanyang kapatid, Panginoon, at pamangkin. Patuloy din namin pinagpipray si Maria Eloisa Lomeda, Panginoon. Pinagpipray niya si Rebecca na siya po ay makaranas ng kagalingan, Panginoon, mula sa kanyang nakaraang operation, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan. Nilalapit din namin sa panalangin, Panginoon, si Lacarnrea Mercy, Panginoon. Ang panalangin namin sa kapatid na ito ay bigyan niyo ng kagalingan yung sumasakit na kanyang tagiliran, Panginoon. Naway siya po ay makahanap ng magaling na doktor, Panginoon, at gamitin niyo ang doktor na ito para siya po ay mapagaling, Panginoon. Lord, ganun din, gabay at proteksyon para sa kanyang apo na si Sofia, Panginoon, sa kanyang biyaya araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagpipray din namin si Marites Naga. Lord, pinagpipray niya si Mitz Leon na maging stable ang kanyang buhay, Panginoon, at makatanggap ng financial provision galing sa inyo at fast recovery na rin sa kanyang naranasang aksidente, Panginoon. Naway gumaling siya kaagad at pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Ganon din si Alma Adana. Lord, ang aming panalangin ay kagalingan sa kanyang karamdaman at alam namin, Panginoon, lahat ng ito ay nanggagaling sa inyo, lalo na sa mga anak nyo nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy namin pinagpipray si Leonida Tela Sakada Robio, Panginoon. Complete healing para sa kanyang apo na si Manny Faith at iba pang may sakit na kapatid niya, Panginoon, at kaibigan niya. Lord, maraming salamat po at kayo po, Diyos, ang patuloy na magbibigay katugunan sa mga panalangin kahilingang ito, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa inyo at mangyayari po, Panginoon, ang lahat alang-alang sa inyong kapangyarihan. Lord, patuloy ko rin pinagpipray si Brother Leo Abisamis, Panginoon, dyan po sa Texas, ang katangan niyang buong sambahayan, ipatuloy niyong ingatan, Panginoon. Pinagpipray ko rin si Brother Engineer Romeo David, ganun din ang kanyang buong pamilya, ang buong David family, at si Brother Romar David na nakasakay ngayon sa barko para sa kanyang trabaho, Panginoon. Patuloy ko rin pinagpipray si Sister Abby Dailo, Panginoon, yung kanya pong patuloy na kalusugan ay maging maayos
at yung kanyang munting pinagkakakitaan, yung kanyang apartment business, Panginoon. Lord, lagi niyo po siyang samahan. Pinagpipray din namin ang panalangin kahilingan ni Sister Gladys May Manhares Alfino, Panginoon, ayon sa inyong kalooban na pagkalooban sila ng anak, Panginoon. Lord, kayo po, Diyos, ang nagbibigay ng katugunan, lalo na, Panginoon, sa mga anak ninyo. Patuloy na nagtitiwala at naglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy niyong bigyan din ng kalakasan si Nanay Biring Marquez at si Pastor Pablo Marquez, Panginoon. Ano man ang kanilang challenges sa physical na katawan, alam namin na kayo din naman ang magbibigay ng kumpletong kagalingan para sa kanila. Maraming salamat po at alam namin na kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nyo binibigo ang inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May harding mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Okay, sarap ng lumapit sa